Hello guys! Ngayong season na ito, pahinga muna si Buttercup. Ngayon total naman taglugon, so siya ay magpapahinga. Kasi guys, sa susunod na pagpapabreed ko is seryoso na ako mag-breed noon. Kasi ngayon, yung nag-start ako is, kumbaga ang in-advise sa akin, mag-start muna ako sa mga sisiw. Kumbaga yun ang aking pinaka grade 1, grade 2. Kumbaga, preparatory pa lang para sa aking seryosong pagbibreed ng aking mga manok. Kaya nag-start ako doon sa aking pagpapalahi at saka sa mga sisiw muna. So, ganun yun guys. Kaya kung magtataka kayo, bakit ang dami kong sisiw, ang dami kong inahin dito? Kasi nga, in-advise sa akin na mag-umpisa ako kumbaga sa pinaka-basic muna para malaman ko yung mga stages ng mga manok. Kahit nasabihin na nag-alaga ka naman ng RIR, pwede na yun. Pwede yun kung RIR ulit ang aking papadamihin. Pero kasi, iba pala yung pag nagpapalahi ka ng may mga breed na mga manok. May kahalong ka ba? Imagine mo naman kung magkano yung binibili mong inahin tapos yung RIR, pwede mo naman bilhin ng malaki yung diferensya sa price range. So, kumbaga, extra careful ka sa mga details na ibibigay mo sa mismong inaalagaan mo kasi parang mayroon na itong breed. Kaya, ganun ang aking pag-iingat sa aking mga manok. So, guys, katulad nito, di ba? Kay Macho Guapito, hindi naman talaga ito talaga yung aking pinaka serious na pagbibreed sa kanila. Hindi pa to. Kumbaga ito ay aking pag-aaral na pagbibreed pa lang. Kaya sa ngayon, kung mapapansin nyo, hindi ako nagbibigay sa kanila ng successor. Total naman, off-season naman ngayon. So, kumbaga okay lang. Bali sa susunod, medyo kabisado ko na yan. Gagamit na ako kung ano yung mga dapat, kung ano yung mga nararapat sa kanilang pag-aalaga. At magsisettle na ako sa mismo kung ano talaga yung breed na gusto ko. Kumbaga ngayon is, mga ano to, general knowledge pa lang yung kinukuha ko. Paano mag-breed ng ganito, anong sakit, anong meron sa kanila na matututunan ko. So, guys, eto naman si Macho Guapito at saka si White Lady. Okay naman yan kahit hindi ko ginamitan ng successor kasi mayroon pa rin silang itlog. Kumbaga by nature, mangingitlog pa rin talaga sila. Pero ang kanilang pagkain is hindi naman yung enerto naman to. Wait lang. Madahon. Oh, okay. Magkasundo yan silang dalawa. Tinatakpan lang yan kasi pinupunta ng mga bibi. Yan guys, yan yung aking pag-aalaga. Kahit dito, yung para sa tubig, para sa kanilang pagkain, kumbaga, iba yung pag-aalaga pag may breed na ginagamit mo sa pagpaparami kaysa sa mga ordinary na mga manok. Iba yung pag-aalaga mo pa rin. At mas sensitive pala sila kaysa sa mga native kumbaga na manok. Takpan lang natin to kasi pinupunta ng mga baby. Tapos guys, silipin natin yung kanilang itlog kung ilan na. Nung nakaraan, sinilip ko to, mayroon na silang 3 itlog. Ngayon, silipin ko kung ilan naman. Okay? Oops. Mayroon ng mga cute na 7 itlog. 7 eggs yan guys. O diba? Ang galing. By nature talaga, magpuproduce pa rin talaga sila ng itlog. Kasi pinagsama mo naman yung babae at saka lalaking manok. Hindi ko lang talaga alam. Doon sa unang partner ni Macho Guapito, bakit hindi siya ng itlog? Hindi niya siguro type si Macho Guapito. Ayaw niya sa kanyang Cobra style. Lipat naman tayo doon sa aking inahin na bagong baba. Tapos yung aking mga sisiw na white kelso para makita nyo rin na kung ano na yung kanilang itsura ngayon na nasa malaking scratch na sila. Eto guys, ito na yung aking mga white kelso. They are big. Big na sila. Maano pa rin sila. Maliliksi.
Tanggalin ko lang tong pagkain nilang tira. Pag ganitong pagkain na tira nila, hindi makakapanghinayang kasi mayroong mga baby na kakain. Kaya okay lang yan. Ito na yung kanilang pagkain. Hindi ba? Nag-graduate na sila, di ba? Yeah. Fresh yung kanilang water, bagong palit yung kanilang drinks. Ang lusog nilang kumain, ang sarap nilang kumain, no? Yan, nagbabox outan pa, parang ang dami-dami, tatlo lang naman kayo. Ayan sila guys, kuha ko ng isa para makita nyo kung gaano nakalaki ang aking manok. Wait lang bebe, wait lang. Ayan o. Oh, diba? Malaki na yan guys, imagine nyo imagine yung mga 3 months ago, wala pa to. Diba? Wala pa to. Hindi ako nag-expect na sa bilis ng panahon, meron na akong white kelso na ganito. Oh. Parang kailan lang, binili ko pa lang si Buttercup, diba? Tapos ito na yung kanyang maliliit na Buttercup. Nakain ka na, sige na. Next naman na pupuntahan natin ay yung aking bagong baba na mag-iina. Takpan ko lang to. Magugulatin sila eh. Baka lumipad at makalabas. Tapos naman guys, ngayon pupuntahan natin yung mag-iina. Ayun. Papakainin ko at saka bibigyan ko sila ng kanilang drinks para naman ma-refresh yung kanilang food ngayon, diba? Ayun sila oh. Tinuruan na sila kumain ng kanilang mami. Wait lang. Kunin ko lang tong drinks niyo. Tapos ito, lalagyan ko rin kanilang pagkain. Ante Mano, tuturuan niya yung kanyang anak kumain. Oo, saglit lang. Tapos itimplan ko na sila ng kanilang drinks. Hando sila sa sulok. Ayun ako, ang kakulit nyo ha. Nari dito. Timpla tayo ng Progency guys. Mula nung nalaman ko itong Progency at saka napatunayan ko kung gaano ka-effective. Ito na talaga yung pinaka-ritual ko hanggang sa paglaki ng mga sisiw. Mula day old na mapunta sa akin yung aking sisiw. Ay naku, hanggang 4 months, ito ang aking papainumin sa kanila. At saka syempre, from time to time, pwede naman hanggang sa matatanda. Ayan o, nakikita nyo ba yung drawing? Nakikita nyo yung kanilang ano, o diba? So hanggang doon pwede kayong magpainom. Pero ito, constant, walang palya, hanggang 4 months. Inaano ko yan, pinapainom ko yan. Diba? Mayroong nagtatanong kung napapanis daw ba. Ito. Hindi naman kasi nakukuha nilang maubos. At saka kung wari, kung naparami kang timpla tapos pinainom mo sa kanila tapos oras na, kumbaga para sa'yo is matagal na yon, pwede mo naman nang palitan na. Pero wala pa naman akong napanis. Or hindi ko tinikman kung panis na yun, pero wala pa naman. So, ganun lang siya guys. Ang nangyayari dito, pag nakatimpla na, syempre diba, mamaya, kung wari, masyado nang mainit yung panahon, pupuntahan mo, tapos magtatapon ka ng konti. Kasi diba ito, magbabawas na kumbaga ng konti. Magbabawas ka. Diba? Diba ganyan? Tapos ito, babawasan mo yung, igaganyan mo siya para lumabas yung mga nandito na madumi. Ito talaga favorite drinks to ng mga sisi. Chik, 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 chik. Ayun na yung drinks niya, oh. Oh. Ang galing lang ni Malagandang kasi hindi siya masungit na inahin. Oh, 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 oh. Doon yan, doon yan. Na paano ka? Tayo ka, tayo ka. Tayo ka, tayo ka. Tayo ka. Tayo ka dyan. Guys, eto siya. Kung mapapansin nyo sa nakaraan kong video, ito yung huli. Ito yung huling lumabas sa itlog, sa kanyang shell. Siya yung nilanggam. Kawawa naman. Siya yung nilanggam. Bali ang nangyari, pinainitan ko lang siya hanggang sa matuyo yung kanyang balat. Tapos yung okay na, hanggang matuyo yung kanyang balahibo, nung okay na, inilipat na namin siya sa kanyang nanay. And by the way guys, ito yung pinaka firstborn ni Sky. Kilala niyo naman si Sky, di ba? Tapos
Si Sky is pupuntahan natin mamaya. At naman, para sa mga nagtatanong kung sinasabi niyo, oh, mag-uumpisa ka pala sa sisiw o bakit si Sky meron ka ng Antemano Sky. Si Sky kasi guys, is binigay sa akin bilang sisiw. Kumbaga, ako na yung nagpalaki sa kanya niyan hanggang sa nagkaroon na siya ng anak. So, basically guys, ako ay lola. Lola na ako nuno. Painumin mo yung mga anak mo malagandang. Guys, puntahan natin yung aking pinakapanganay na manok. Para makita nyo, imagine nyo guys ha, mayroon akong itlog. Tapos, nagkaroon ako ng sisiw. Nagkaroon na ako ng mga sisiw ng mga malaki-laki. Tapos ngayon, pupuntahan naman natin si Sky, yung aking panganay na sisiw. Let's go! So, dito na tayo sa lugar ni Sky. Ito nga pala si Sky sa mga first timer na nanonood. Isa siyang bulik, isa siyang pamana sa akin na barangay doon. Sabi niya, oh, eto, alagaan mo yung sisiw. Inalagaan ko naman at ngayon ay lumaki na siya. From time to time, chinecheck to ni Barangay Donna kasi kailangan ko ng kanyang guide. Kasi katulad niyan, yung kanyang tsinelas, gawa ni Barangay Donna para sa kanyang nasugat na paa para hindi maging tibak. Well guys, sa kay Sky, mayroon pa ako itong mas mga nakabata pa sa kanya ng mga manok na naibenta ko rin kasi kailangan ko mag-ipon pambili ng aking mga future na pang-breed ko. Di ba sinabi ko naman sa inyo na magpaparami ako para sa aking maging puhunan para makabili ako ng pambreed ko na para din pag dumami na yung magiging anak ng mga pinabibreed ko, makakabili rin kayo sa akin ng mas mura na, di ba? Hindi na kumbaga price ng pinaka mismong breeding material natin. So guys, mayroon pa itong mas mga bata na benta ko na, mayroon din akong balbaro na naibenta ko na. So, ganun pala mag-alaga ng mga sisiw. Kailangan ingatan, kailangan bantayan sa mga pusa. Yan. Hands-on ka para maging maamo sa'yo yung iyong mga manok. So guys, ito si Sky at ako si Aling Mimay at ako'y magpapaalam na. Bye-bye! Say bye-bye, Sky!